Welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito na mga kaibigan, nako po ay hindi na ho nakalusot din sa mga kinakarap niyang kaso itong si Sara Lustay Duterte, sapagkat ibinunyag ho ng mga kinahukulan na maging ang kanyang kulungan ay pinagawa na rin at tapos na at nakahanda na para pagkulungan niya. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako, mga kaibigan, nang ko po kayo, hindi po ito fake news. Dahil mayroon po tayong batayan. Ang usapin po dito ay kulungan ng malalaking isda. Kasama dito itong si Sara Lustay Duterte, sapagkat isiniwala at kinumpirma ho ng mga kinahukulan, at ipapakilala ko sa inyo mamaya kung sino ang nagkumpirma na ito pala nakulungan din ni Sara Lustay Duterte ay nakahanda na rin, dahil dito ay sinisigurado na ito ho ay makukulong sa administrasyon ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, na nagbabatay ho sa matitibay na ebidensya. Aba, ay wala akong problema. Basta't mayroong matibay na ebidensya, ay karapat dapat ngang ikulong ito. Ay karapat dapat ngang ikulong ito. Bago tayo magpatuloy at bago ko ibahagi sa inyo ang anumang katibayan, ay gusto ko munang kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Lustay Duterte ay managot o makulong o ikulong? Dahil ang kulungan niya po ay nakahanda na rin at tapos na, bagong-bago. Sa comment section, hinanyayan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Eto, shoutout po sa lahat, huwag kayong aalis. Ito po ang katibayan tungkol dito na si Sara Lustay Duterte hindi ho nakalusot sa kaso na kanyang kinakaharap. Datapuat sa puntong ito ay ibinunyag ho ng kinahukulan na nakahanda na rin ang bagong gawang kulungan para sa kanya. Aba, tingnan nga natin mga kaibigan. Ito po, shoutout po sa lahat. Aming inuungkat ng mga pangyayari. Simula pa lang siya. Marami pang iba. Tsaka may mga senador na nakasama, pero kasama rin niya sa proseso ng pag-iimbestiga. Kapag po ba itong mga big shot na ito, mga senador, mga congressman na malalaki ang mga pangalan, kailangan nang ilagay sa kulungan? Anong klaseng kulungan po yun? May mga bali-balita na merong bagong building na parang Big Brother House, na parang medyo mas espesyal yung kanilang jail hotel. Meron po bang ganon? Tira, hindi. Wala. Alam ko, meron lang. Ay, yan mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Nandiyan po ang resibo, napakinggan nyo po at napanood. Ito pong sa pagkumpirma ni Boying Remulla, ang ombudsman ho, sa interview dito po kay Corina Sanchez sa kanyang programa. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips. Ma'am Corina Sanchez, suportahan din po natin. Eto, mga kaibigan, mas matindi pa ang matutuklasan nyo dito, dahil ipaniliwanag ko dito ng ating bagong ombudsman na si Remulla tungkol din po dito sa impeachment laban ho kay Sara Duterte. Aba, ay ganun pala ang nangyari doon. At siyempre, nanyan din ho nakapaloob ang bagong kulungan, na kasama rin ho ang kulungan ng malalaking isda, na kasama dito itong tinatawag na si Sara Lustay Duterte. Ito po. Inayos sila sa bikutan, kasi yung sa krame wala na. Meron lang inayos sila sa bikutan. Dali. Meron po bang ganon? Tira, hindi. Wala. Alam ko, meron lang inayos sila sa bikutan, kasi yung sa krame wala na raw. Niretire din nila yung sa krame. Hindi ko lang alam kung na-demolish na. Pero condemned na yung facility sa krame. Kaya sa bikutan na ngayon yung dalahan. Okay. Tsaka yan marami dyan city jail talaga. Lalo na pag RTC yung kaso, city jail yan. Pag RTC yung kaso. Pagka Sandigan Bayan, pwede nga sa BJMP pa rin yan. BJMP. Okay. Doon po yan. So no special treatment? Sana naman wala na. Kasi masyado masarap ang buhay nila pag binigyan sila na pabor. Masyado masarap ang buhay. Ako nakita ko na yan. Nakita ko na. Ako rin. Nabibisita pa nga sila eh. Oo, at nadadala ng Noche Buena. Okay. Okay, nako.
Mga kaibigan, sa Bikutan daw ho, ito nga bago nga kulungan na ipinagawa ho ng ating pamahalaan, na ito po ay ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla, na ikukulong dito ang malaking isda kasama si Sara Lustay Duterte. Dahil nabanggit dito kung ano ang patutunguhan ng kaso ni Sara Lustay Duterte na kakaharapin. O ito, mga kaibigan, kapit, wag po kayong alis. Tungkol ho kay Sara Lustay Duterte na kakaharapin na kaso, datapuat sa puntong ito, muli kong inuulit, ang kanyang kulungan ay kasama rin sa pinaghandaan at gawa na, tapos na. Kulang na lang ho ay si Sara Lustay Duterte para ikulong. Ito, oh. So, alright. Ang sabi rin nila, hindi daw talaga makakalusot ang kaso ni VP Sara under your administration as ombudsman. Ano yan impeachable officer siya. Kaya ang pwede lang namin gawin dyan, dalahin namin sa Kongreso ang kahit anong reklamo. Hindi naman kami pwede mag-dismiss ng tao dyan. Diba? Kasi meron kami dalawang trabaho. Administrative, tsaka criminal. Yung criminal, dinadala sa Sandigan Bayan. Yung admin, wala naman kami kapangyarihan na i-dismiss ang tao, nadalahin nga sa impeachment. Sa impeachment process. Kaya, kung titignan natin yung kaso niyan, naka-archive ngayon sa Senado. Pag sinabing in-archive, itinabi muna. Pero, pwede yung bawiin at ilagay ulit sa gitna. Yun ang proseso na marahil mananaig sa susunod. Mga kaibigan, napakaliwanag ho. Muli kong ulitin ang sinabing huling pananalita ni Ombudsman Boying Remulla, na yan ang proseso at kaso na kakaharapin ni Sara Lustay Duterte sa susunod. Nabanggit dito, itong naka-archive na impeachment laban kay Sara Duterte ay pwedeng hukayin. Dahil meron po ditong mga nakapinding na usapin sa korte, ay hinihintay po ang desisyon, kung ano ang magiging desisyon. At kung hindi naman umabot yun, alam nyo naman ang mga desisyon. Minsan ay tapos na yung ilang taon ay wala pang desisyon, katulad po nito. Yung kaya nga in-archive, ay hinihintay lang ang desisyon ng korte para madesisyonan kung huhukayin o itutuloy. At kung hindi man ito, ika nga po nagkaroon ng pabor na desisyon na katigan ang petisyon ng ating pamahalaan na kailangang ituloy, ay mayroon pa pong tinatawag na pangalawang pagkakataon by February, mga mahal kong taga-subaybay. By February, tapos na ang 1-year bar roll. Kaya legal na proseso ayon po sa nakalap nating mga usapin at ebidensya na pinag-uusapan na mayroon pong katotohanan. Hindi po yung usapin na puro fake news katulad ng mga DDS at mga didilis. Nagbabatay po tayo ay sa mga usapin na mayroon pong katotohanan na ika nga po mapagkakatiwalaan na kinukunan natin ng source. Kaya to dito ay napakaliwanag. Sara Lustay Duterte, walang lusot, inamin naman diyan po sa programa na yan na ika nga pinarinig ko sa inyo. Sara Lustay Duterte, walang lusot sa kaso. Kaya't napag-usapan din ho diyan. Tapos na ang kulungan, na pagkukulungan sa malalaking isda, senador kasama si Sara Lustay Duterte. Kulang na lang po ay itong ika nga po'y ikukulong. Malapit na ho sa katotohanan ito, mga kaibigan. Abangan po natin ito at kaabang-abang. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat.